Mahigit kalahati na ang naubos sa pondong inilaan ng gobyerno ngayong taon para sa pagtugon sa mga kalamidad at sakuna. Sa gitna yan, naghahanda ulit ang mga sinalantang lugar sa pagdating naman ng bagyong Ophel. Saksi si James Agustin. Kasamang bumagsak ang bahay na ito nang bumigay ang lupa malapit sa ilog, sa Bagaw, Cagayan. Walang tao sa loob dahil nasa Tuguegarao City noon ang may-ari ng bahay. Sa taas naman ng baha sa Tuguegarao City, halos bubong na lang ng ilang bahay ang matatanaw. Nagbabangka ang mga residente para mag-uwi ng gamit at pagkain. Halos 1,000 pamilyang nasa evacuation centers. Kahit humupa raw ang baha, hindi mo na sila pauuwiin bilang paghahanda naman sa bagyong Ophel. Malawak at mataas din ang baha sa Ilagan City sa Isabela. Kaya ang ilang residente umakyat na sa bubong ng kanilang mga bahay. Sa Santiago City, bukod sa baha, iniinda ng mga residente ang pagkasira ng kanilang mga bahay. Si Mang Amado natanggalan ng yero ang bahay. Nung mga bandang 2:00 po, sir, biglang lumakas yung hangin. Yan, kaya nga po ganyan ang nangyari. Natanggalan din ng bubong at nasira ang iba pang establishmento. Sa bayan ng Etiague, abala na sa pagsasaayos ng nasira nilang bubong ng ilang residente. Kabilang sa mga nawasak ang bahay ni Aling Leticia. Sana nga po may makapansin sa amin at makatulong po. 3 tulay pa ang hindi madaanan sa Etiague, kabilang na ang patungo sa bayan ng San Isidro. Ito yung bahagi ng kalsada na patungo doon sa Pogo Bridge, pero dahil umapaw yung ilog, hindi na ito madaanan ng mga residente at motorista. Naghahanda na rin ang mga otoridad para sa paparating na panibagong bagyo. I-replenish po yung mga goods na naka-strategic plan po kasi kami bawat naka-cluster po. Bawat cluster, dun sa ibig ko sabihin, sa may region side, meron pong preposition goods po doon, pati responders. Dun sa forest, meron din po. Sinira ng bahang mga taniman ng palay at mais sa bayan ng Tumawini. Nagpapakawala rin ng tubig ang Abuklaw, Binga at San Roque Dam. Mananatili ring bukas ang mga gate ng Magat Dam sa gitna ng banta ng bagyong Ophel at bagyong inaasahang magiging tropical cyclone Pepito ayon sa Pag-asa. Ang mga sinalanta ng bagyong Nika, tinutumbok din ngayon ng bagyong Ophel. Halos pareho ng lakas sa magkakasunod na mga bagyo na nagpapahirap daw sa pagresponde ng gobyerno. I don't remember seeing this many typhoons of this strength. Maaari yung isang malakas, tapos may susunod na isa, may hangin ng konti. Pero hindi yung sunod-sunod na malakas. Dagdag pang alalahanin ng pondo. Nitong nakaraang linggo lang, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na paubos na ang Quick Response Fund ng gobyerno. Pero wag daw mag-alala dahil muli itong popondohan. Historically, as early as October, sometimes September, yung calamity fund ng national at ng mga local na uubos na siya. Pero lagi may pagkukunan ng pondo ang gobyerno at mayroon tayong assurance mula kay DBM na mayroon tayong sapat na pondo para sa mga susunod na kalamidad bago sa katapusan ng hanggang sa katapusan ng Disyembre ito. Batay sa datos ng Department of Budget and Management, as of October 24, nasa 30 billion ng Quick Response Fund na nakalaan na sa iba't ibang mga ahensya tumutugon sa kalamidad tulad ng DSWD, DILG, DPWH at DOTR. Humigit kalahati ang nagamit na dyan. Pero nariyan daw ang National Disaster Risk Reduction Management Fund para punuan ng QRF. Nariyan pa ang Contingent Fund, and Program Appropriations at Local Government Support Fund. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi.